Hindi naging madali ang pagpapakawala namin sa mga manta ray. Iba't ibang strategy ang aming sinubukan. Pero nauwi kami sa huling opsyon, ang ulihin ito at pakawalan sa labas ng baklad. Mahirap ang pagpapakawala sa mga manta ray. Mabilis at malakas ang mga ito. Hanggat mapakawala namin ang una. Pero may dalawa pa. So ang aim natin ngayon is to capture the two mantas here. Tapos dito na lang natin subukang ipalabas kasi sa mga butas dito. Itawid natin doon sa bakod. Manta mobila ang species na ito ng manta ray at ayon sa IUCN, near threatened na ang kanilang bilang. Okay. Angat. Alright. Oh. Sige, bye-bye. Bye. Isa pa? Okay. Dalawang manta na yun na palabas natin. Meron pang isang natitira dito. Hirap maghabol ng manta sa ilalim ng tubig. Matagumpay naming napakawala ng tatlong manta ray. Goodbye! Panaranay! Napatunayan natin dito na meron talagang mga manta na natatrap palagi dito sa baklad na ito. Ngayon, siguro kung malaging merong mga natatrap dito na manta, magagawa natin ang para hindi na maulit na matrap itong mga ganitong klaseng hayop dito. Dangdang manta ray na ang napapasama sa huli ng mangingisda at natatrap sa baklad ang kinakatay taon-taon. Hindi naman daw ito pinagbabawalang bahala ng komunidad. Kamakailan lang isang programa ang binuo, ang Manta Ray Protection and Conservation Program. Tuturuan daw nila ang ilang residente ng scuba diving sakaling may manta ray na kailangang pakawalan sa loob ng baklad. Kabilang din sa kanilang information dissemination ang pagpapaalala na bawal katayin ng mga manta ray. Doon may nalaman na pinagbabawal na yung pasapasa. Noon, hinuli nung hindi pa binabawal. Kasi ngayon, hindi na. Pinapalabas na. Pero para sa iba, mahirap pakawalan ang minsang naging biyaya sa kanila. Ginagawa namin yung draft ng paglalagay ng isang ordinansa, maisama ang manta ray na mabigyan ng incentive program. Sa manta ray naman, iniisip namin na at least 1,000 din bawat isa. Ayon sa mga residente, madalas kinakatay na lang noon ng mga mangisda ang lahat ng napupunta o natatrap sa mga baklad. Legal ang mga baklad kung tutusin, pero may suhestyon ang mga eksperto kung paano maiiwasan ang ganitong problema. Itong baklad pong malalaki, wala namang pong nagbabawal dyan. Basta tama po yung zoning na dapat paglagyan ng baklad. Hindi lahat ng lugar ay kasing palad ng Sorsogon na pinupuntahan ng mga espesyal na nilalang taon-taon. Kaya nag-iwan ng pangako ang komunidad sa pangangalaga ng kanilang yamang dagat. Mga pangakong sa bandang huli, lahat makikinabang. Dahil hindi imposibleng magkasamang mabuhay ng matiwasay ang mga tao at mga hayop. Ako si Dr. Trescio, born to be wild. Bababain ko ang halos 80 talapakang lalim na butas para makita ang kanilang sinasabing bato ng ginto. Sa lubid ka lang hahawak.
Huwag kang bibitaw sa lubid. ma-balance. Huwag balance ka.